Bago ilibing si Pope Francis sa Sabado, 3 araw muna siyang ibuburol sa St. Peter's Basilica. Kabilang sa mga dadalo sa libing ay sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Naritong report. Pasado alas 3 ng hapon, oras dito sa Pilipinas, mula sa Casa Marta Guest House. Sinimulan ng mga kardinal at iba pang alagad ng simbahang katolika ang traslasyon sa labi ni Pope Francis hanggang sa marating ang St. Peter's Basilica sa Vatican City. Sa labas ng simbahan, nag-abang ang libu-libong deboto ng simbahang katolika. Bago ilibing ang yumaong Santo Papa, magkakaroon muna ng solemn ceremony ang Vatican kasamang ilang world leaders. Kabilang sa nagkumpirmang dadalo riyan, si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Pupunta rin si US President Donald Trump na minsan nang kinontra ni Pope Francis dahil sa maigpit niyang patakaran, partikular ang immigration policy ng Amerika. Dadalo rin sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Argentinian President Javier Milei at Brazilian President Lula da Silva. Nagbigay naman ng pakikiramay si Russian President Vladimir Putin pero hindi rin ito makakadulo sa burol at libing ng Santo Papa. Matapos naman ng 3 araw na burol, mula St. Peter's Basilica, dadalhin sa St. Mary Major Basilica sa labas ng Vatican City ang labi ni Lolo Kiko. Dito siya ililibing na isa sa kanyang mga hiniling bago siya namayapa. Base sa mga ulat, sinasabing inilibing doon ng mga alipin at mahihirap. Hinabilin din ni Pope Francis na huwag lagyan ng dekorasyon ng kanyang puntod maliban sa ilalagay na inscription ng kanyang papal name sa salitang Latin na Franciscus. Si Pope Francis ang kauna-unang Santo Papa na ililibing sa labas ng Vatican sa loob ng 1 siglo o 100 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.